Makalipas ang ilang araw, mula nang una niyang gamitin ang medalyon, pilit pa rin ginagawang normal ni Tomas ang kanyang buhay. Bumalik siya sa pagkukumpuni ng mga bahay sa baryo, nagbubungkal ng lupa, at nagsisimba tuwing linggo. Ngunit hindi na siya ang dating Tomas. Tuwing gabi, bago matulog, binabasa niya ang lumang kwaderno ng kanyang lolo. Isang sinupa ng kaalaman ng mga nilalang ng dilim, mga ritual ng pagdepensa, at dasal ng pananggalang. Isang araw, habang siya'y nagkukumpuni ng bubong ng kapilya ni San Isidro, napansin niya ang kakaibang galaw ng mga ulap. Biglang dumilim ang paligid, kahit wala namang ulap sa radar ng radyo ng baryo. Bumaba siya agad para umuwi, ngunit sa gitna ng daan, may makapal na itim na usok na bumalot sa kalsada. Amoy sinunog na buhok at halamang bulok. Napahinto si Tomas. Ipinikit niya ang mga mata at hinawakan ang kanyang medalyon. Napakalinaw ng babala ng kanyang lolo sa kwaderno. Kapag nakita mo ang usok na itim at naamoy mo ang baho ng pagkabulok, huwag kang magtiwala sa paligid. Hindi lahat ng nakikita ay totoo. May mangkukulam. Bigla na lang siyang nakarinig ng tinig mula sa likod. Hindi mo na dapat pinakikialaman ang daan ng dilim. Lumingon si Tomas, isang matandang babae, nakasuot ng itim, may kulubot na balat at puting-puti ang buhok. Ang mga mata nito ay kulay abo, tila walang kaluluwa. May dala itong tungkod na may nakasabit na itim na palaspas. Alam kong ikaw ang may hawak ng selyo. Bulong nito. Isuko mo na ang medalyon. Hindi mo alam ang bigat yan. Hindi sumagot si Tomas. Sa halip, ibinulsa niya ang kwaderno at hinawakan ng mahigpit ang medalya. Tumibok ito ng malakas, parang may sariling puso. Ang hangin ay biglang bumigat. Ang mga dahon sa paligid ay nagkulay abo. Isa-isang natuyo ang mga halaman sa tabi ng kalsada. Mula sa lupa, umakyat ang mga anino na may hugis tao, ngunit walang mukha. Ang matandang babae ay unti-unting nagbago ang anyo. Naging mas mataas. Ang balat ay tila uling at ang mga mata ay nagliliyab ng kulay pula. Mangkukulam! Ang sigaw ni Tomas sa matandang babae. Kung hindi mo ibibigay ang selyo ng liwanag, ibabaon kita sa dilim. Sabay turo nito ng tungkod sa lupa. Umalingaw-ngaw ang isang malakas na sigaw at sumabog ang lupa sa paligid ni Tomas. Tumalon siya palayo. Ngunit isa sa mga aninong nilalang ay mabilis na sumunggab sa kanyang braso. Daman niya ang lamig ng kamatayan. Halos mawala siya sa ulirat. Ngunit naalala niya ang dasal ng proteksyon. Cross Sancti Pactris Benedicti, Vade Retro Satana. Sumiklab ang medalyon ng liwanag. Umalingasaw ang amoy na sinunog na balat. Napaatras ang anino at ang mangkukulam ay napasigaw. Hindi ka ba handa? Pero babalik ako, Tomas. Kapag wala ka ng paniniwala, saka ka namin tuluyang makukuha. Pagkatapos ng ilang saglit, naglaho ang itim na usok. Ang paligid ay muling naging tahimik.
Ang hangin ay bumalik sa dating lamig. Ngunit ang lupa na pinagsabugan ng kulam ay nananatiling tuyo at walang buhay. Pawisan, nanginginig, pero buhay. Bumalik si Tomas sa kanyang kubo. Isinara niya ang lahat ng bintana. Sa liwanag ng kandila, binuksan niyang muli ang kwaderno. At sa isang pahina, may nakasulat na hindi niya napansin noon. Ang unang pagsubok ay parangal sa bagong bantay. Kapag humarap ka sa kulam at nabuhay, lalapit sa iyo ang mga nilalang ng liwanag upang tulungan ka sa labang darating. At para bang itinugma ng tadhana, may kumatok sa kanyang pinto. At ito ay isang lalaking matanda na nakasuot ng puting damit. May mahabang balbas at may dalang baston na gawa sa kahoy na may ukit ng krus. Tomas, wika ng matanda, oras na upang malaman mo ang kasaysayan ng mga bantay. Hindi ka nag-iisa.